Napansin niyo ba kung paano magsalita si Inday Sara? Parang walang manners talaga, ano? Kung panonoorin mo yung mga previous interviews sa kanya, ay parang walang sustansya at talagang hindi articulate na magsalita. Lalo na sa nagdaang hearing sa mababang kapulungan, kung paano siya makitungot, magsalita sa mga kongresista, ay ganun-ganun na lamang na walang respeto. Sabi nga ng mga nanonood at nakikinig, ito ba ang sinasabi nilang susunod na Pangulo sa 2028? Na hindi marunong man lang gumalang sa mga nagtatanong sa kanya at hindi man lang sinagot ng tama ang mga tanong na binabato sa kanya, na pagkakataon na sana niya ipagtanggol ang kanyang sarili, pero ano ang kanyang ginawa? Puro parang nambuli pa nga ng mga kongresista, grabe. So sabi tuloy ni Montulfo na isang kilala sa social media, na ito pa lang si Inday Sara ay kick out daw sa San Beda College of Law dahil mayroong academic deficiency. Lumutang tuloy sa social media, hindi raw ito totoong abogado. Paano raw ito nakapasa ng pat? Talagang pakikinggan mo siya magsalita, very inarticulate talaga, walang sustansya, wala kang inganyo na manood sa kanyang mga sinasabing interview, mga nagdaang niyang pagtutulumpati sa mga nakakarami. Talagang wala kang makita sa kanya. So ito ba talaga ang sinasabing magaling na naging sekretary ng DepEd, na sinasabing merong puso para sa kanyang nasasakupan? Parang wala naman talaga. Nakakalungkot lang na sinasabi ng mga kanyang kaalyado na magaling daw si Inday Sara. Siguro magaling sa sinasabing actual na pagkatrabaho, pero sa pagsasalita wala talagang walang laman. Kaya talaga itong mga lumutang na pumasa kaya siya ng bar, talagang mapapaisip ka lamang na abogado ba talaga siya? So ngayon yung mga tinatanong ng mga tao, lalo yung mga mahilig sa sinasabing pag-aabang sa mga nangyayari sa ating mahalain ng bayan, at mapapaisip ka tuloy talaga na abogado nga talaga siya. Sana naman kung susunod na kanyang sasabihin, lalo na kung may mga interview siya, siguro pag-aralan niya muna yung mga sasabihin niya, lalo na kung meron siyang mga writer na gumagawa ng kanyang sasabihin, ay pag-aralan niya mabuti at isipin niya kung ano ang sasabihin niya para mainganyo naman yung mga taong manunod sa kanya. So ganun talaga siguro, dahil hitik na hitik ang bunga niya ngayon dahil sa sinasabing galawan sa ating politika sa ating bansa, ay talagang kung ano yung mga ginagawa mong tama at mali, ay talagang mapapansin, hindi lamang ng mga kritiko niya o kaya yung mga sinasabi hindi niya kaalyado. So good luck na lang sa iyo, VP Inday Sara. Sana naman ay galingan mo pa sa ipinakikita mong sinasabing gawin na magsalita ka, hindi man lang sa sinasabi sa actual na ginagawa mo. Kasi ito yung magiging bentahe mo kung sakali nga tumakbo ka ng Pangulo ng Pilipinas sa 2028. So good luck na lang.